ngayong araw po ng Sabado. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang presidente ng transport group na Manibela. At welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga po, Ginoong Balbuena. Opo, magandang umaga po, Sir Dennis, at sa lahat po ng ating mga nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin ngayon. Kami ho'y napatawag dahil dito sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Alam namin na pangunahin na apektuhan yung mga katulad po ng nasa transport sector. Ano po so far yung sentimiento ng inyong grupo sa sunod-sunod po na oil price hike? Sir Dennis, ang nakakapagtaka lang, noong Martes, nagtaas ng 2 piso. Tapos kahapon, kung di ho ako nagkakamali o nung nakaraang araw, nagtaas po ng 10 piso. Ibig sabihin po ba nito, araw-araw silang umaangkat sa gitnang silangan? Kasi po, hindi po ba dapat may stock pa sila o may buffer po ang ating mga oil companies bago po yung ganitong klase ng pagtataas na sobrang laki po? Okay, nakipag-ugnayan na po ba kayo sa o ang inyong grupo para sa mga concerned agencies ukol ho rito sa inyong concern? Opo, nagparating na po tayo sa LTFRB at DOTR at sa Congress na sana ay sa DOTR at saka po sa LTFRB ay doon po sa fuel subsidy po ng ating sektor, ang mga jeepney, mga UB Express at iba pang moda ng transportasyon. At sa Congress po na mabigyan ng power ang ating Pangulo na isuspend po yung fuel excise tax pansamantala kung hindi man ito kayang i-abolish. At nang sa ganun po ay maibsan yung mabigat na presyo po nitong petrolyo na pinapasan po natin sa ngayon. Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira Hangayo, may nais din pong maitanong pusing. Nais din po namin malaman, sir, kung nakakuha rin po ba kayo ng assurance from government agencies na agad silang tutugon sa inyong mga concerns? Opo, sa LTFRB po at ang DOTR ay nagpalabas na po ng pahayag na magbibigay po ng fuel subsidy. Hindi nga lang po natin alam kung kailan talaga nila ibibigay ito. At mabalik po ako doon sa paglobo ng presyo. Hindi po ba dapat merong timeline din ng kanilang pagtataas? Kasi sa ngayon po, Martes pa lang po ay tumaas na. Tapos isang araw lang po ang pagitan ay 10 piso po ang idinagdag dito. Hindi po ba nagtataka ang ating pamahalaan na sa ganitong sitwasyon ay pananamantala po itong ginagawa ng mga oil companies na ito? Wala po bang nag-review na nasaan po nila kinuha itong 10 piso na ito? Bakit po wala ba silang stock man lang na pang isang linggo, pang isang buwan para tumaas po ng ganong kalaki ang presyo po nitong petrolyo? And mayroon po ba kayong plano na dagdag pamasahe dahil sa mga mabilisang developments na ito, sir? Ilang linggo nang pinagdidibatihan itong taas presyo ng pamasahe. Actually, 1 peso provisional authority lamang naman po yung hinihingi natin. Sana po ay mapagbigyan na ito kasi ayaw man nating humiling dahil mahihirapan dito. Unang-una ang ating mga kababayang mananakay. Kaya lang po ay paano kami makakapagserbisyo sa ating mananakay kung ganito po kataas ang presyo ng petrolyo na kung saan ay wala namang pagtaas o galaw ng pamasahe. Thank you so much, Sir Dennis, Bombo Dennis. Okay, may dugtong ko na lamang din na Bombo Jay at Ginoong Balbuena. Nais ko malaman kung may mga nakausap na rin ho ba ang grupong Manibela ng iba pang mga grupo na may kapareho ding sentimiento po sa inyo hinggil dito sa mga concerns at plano rin yung pagdulog sa mga tanggapan po ng gobyerno para makahanap ng alternatibong hakbang at yung mga mananakay naman kung sakali matutuloy ho yung inyong protesta kung meron man at least makahanap ng ibang ruta para kung sakasakali hindi naman maapektuhan yung kanilang trabaho o hanap buhay. Ginoong Balbuena? Lahat po ng transport group, Sir Dennis, ay pareho kami ng mga sentimiento. Hindi na po talaga kayang pasanin yung ganitong kabigat na paglobo ng petrolyo
dapat po talaga ay umaksyon ng mabilis ang ating pamahalaan upang mabawasan yung dinadala nating bigat nitong presyo ng petrolyo. Kasi kung matatandaan natin, nakaraang linggo pa o 3 linggong pagkakasunod na sobrang laki itong itinaas ng petrolyo. Pero hanggang pagdinig lamang po ang nakikita natin. Pero wala naman pong ini-implement na kahit ano hanggang sa ngayon na para maibsan po yung hirap nitong ating mga nasa sektor. Opo, kung hindi po ako nagkakamali, ay Martes po siguro ito sa sunod na linggo. Katanggapan po ng Department of Energy at DOTR. Kung hindi man ay hanggang sa Malacanang po ang ating pangangalampag. Dahil nga po, walang sense of urgency itong ating mga panawagan. Dapat po may kahandaan ng ating pamahalaan sa mga ganitong sitwasyon. Yung mga datos, ngayon pa lamang sila manghihingi ng pag-fill up ng mga pondo sa mga nawawala. Dapat noon pa nila ito ginawa at nagbigay ng abiso just in case na magkaroon po ng problema katulad po ng ating kinakaharap sa ngayon. Siguro po malalaking protesta ho sa mga tanggapan po na ito ang gagawin natin para nang sa ganun ay magising sila at mapabilis yung pagpoproseso ng mga solusyon para dito sa kinakaharap natin crisis sa ngayon. Yung tigil pasada, technically kung talagang tataas pa yan next week na sinasabi nila na 15 pesos pa ang itataas, ay baka hindi na tigil pasada lang ng manibela ito. Baka hindi lamang ang manibela ang magtitigil pasada. Kung sana pong titigil yung iba dahil nga naman po, bakit ka pa mamamasada kung hindi ka naman kikita at malulugi ka lang dahil sa taas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Mar Balbuena, sa pagtugon sa amin po mga katanungan na yan. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang presidente ng Grupong Manibela, si Ginoong Mar Balbuena, kaugnay pa rin ng issue ng posible na pagtataas sa presyo naman ng pamasahe, ganun din yung mga kilos protesta na kanilang inihahanda dahil upang mabilis yung maging pagtugon ng gobyerno dito sa problema sa fuel sa kanilang hanay. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.